Nagsisimula dito ang iyong paglalakbay. Mula sa Yoga Wisdom, ang ating paglalakbay sa buhay ay maihahambing sa paglalakbay sa isang malawak at iba't ibang tanawin ng puno ng samut-saring kagandahan, kasiyahan, panganib, pagdurusa, pighati, liwanag at dilim, malinaw at maulap na kalangitan. Sa ating paglalakbay sa buhay, nakikilala natin ang iba't ibang tao at mga nilalang. Samut-saring tanawin, karanasan, hamon, mga sitwasyong nakakatakot, at mga sandaling payapa at masaya. Minsan, ayon sa ating kagustuhan ang takbo ng mga bagay, ngunit minsan na may hindi. May mga panahon sa ating buhay na para bang naglalakad tayo sa makapal na putik at bawat hakbang ay puno ng hirap. Ngunit may mga pagkakataon ding tila naglalakad tayo sa luntiang parang na may mga bulaklak, kung saan mainit ang sikat ng araw at nakapagpapasigla ang ihip ng hangin. May mga sandaling tila maayos ang lahat at alam natin ang direksyong tinatahak natin. Ngunit may mga oras din na tila wala tayong patutunguhan at naguguluhan tayo kung saan dapat pumunta sa ating buhay. Ano nga ba ang kinalaman ng paglalakbay ng buhay sa yoga? Hindi ba't ang yoga ay isang uri lamang ng pisikal na ehersisyo? Hindi. Ang yoga ay isang naliwanagang landas na tumutulong sa atin upang magtagumpay na malakbay ang mismong daan ng buhay. Isa itong landas na magbibigay ng kanlungan mula sa mga unos ng buhay. Isang landas kung saan ang matatarik na bundok ay nagiging maliliit na burol na madaling akyatin. Isang landas na nagbibigay daan upang mapag-isa, mapagkasundo at mapuspos ng malalim na kahulugan at layunin ang bawat aspeto ng ating buhay. Maging ang tila karaniwan lamang. Ang unang hakbang sa paglalakbay tungo sa karunungan ng yoga ay ang pangunawa sa pananaw ng yoga tungkol sa ating sarili, ang pagkilala sa ating tunay na pagkatao at pagsagot sa tanong na, sino ba ako? Ayon sa pananaw ng yoga tungkol sa sarili, ikaw ay binubuo ng isang uri ng enerhiya na lubos na naiiba sa materya. Ikaw, ang tunay na sarili o atma, ay isang buo at hindi nahahating unit ng elemento tinatawag na buhay. Ang iyong katawan ay gawa sa material na kaelemento, ngunit ikaw bilang atma o kaluluwa, spirit soul, ay isang ningas o sulyap ng elementong buhay. Kaya ang sagot sa tanong na sino o ano ka ay ito. Ikaw ang sarili ay isang butil ng elementong buhay. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa loob ng isang material na katawan. Pansamantala mong taglay at ginagamit ang katawang iyon. Sa pag-unawa sa pananaw ng yoga tungkol sa sarili, maaring simulang isabuhay ng isang nagsasanay ng yoga ang sinaunang karunungan nito sa makabagong panahon. Para sa isang taong nagpapalago ng karunungan ng yoga o ng tunay na kaalaman, ang mga bunga nito ay panloob na kapayapaan, kasiyahan, pagtitiyaga, paggalang sa kapwa, kalayaan mula sa inggit, habag, kagalakan, paggunita sa kanyang espiritual na pagkakakilanlan, kalayaan mula sa takot sa kamatayan, at kalayaan mula sa pagkabalisa at depresyon at marami pang iba. Ang sinaunang karunungan ng yoga ay nagbibigay ng praktikal na mga sagot sa mga isyung personal at panlipunan sa kasalukuyan gaya ng racism,
pagkakahiwa-hiwalay ng mga sekta, puot at tunggalian, takot sa kamatayan, mga ugat ng krimen, paghahanap ng tunay na pag-ibig, at kung paano magkakaroon ng mapayapa at maunlad na lipunan at iba pa. Ang sinaunang karunungan ng yoga ay matatagpuan sa mga tekstong pang-yoga, kabilang na ang mga tinipon at isinulat ng dakilang pantas na si Srila Vyasadeva mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas. Kabilang sa mga ito ang Bhagavad Gita. Ang karunungang ito ng yoga ay ipinapasa mula sa isang hindi napuputol na linya ng mga yoga spiritual masters na ganap na naliwanagan sa sarili na nagsimula kay Bhagavan Sri Krishna, ang tagapagsalita ng Bhagavad Gita. Ang linya o tradisyong ito ay kilala bilang Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, na ang mga turo ay tinatawag na Vaishnava Hinduism o Mastiyak Gaudiya Vaishnavism. Si Lord Chaitanya ay lumitaw sa linya ng mga gurong espiritual, mga 500 taon na ang nakalilipas, at siya ang nagpasimula ng Kirtan movement, ang pag-awit at pagbigkas ng mga transcendental sound bilang pinakamataas na paraan ng meditasyon at inirerekomendang proseso ng pagkaunawa sa sarili o self-realization sa makabagong panahon. Hindi nagtayo si Lord Chaitanya ng bagong relihiyon. Sa halip, malawakan niyang ibinahagi ang isang proseso ng yoga na maaring isabuhay ng sinuman upang sila ay magising at mapalago ang likas na karunungan at espiritual na pag-ibig na nasa kanilang kalooban. Ang pagninilay sa mga transcendental sound, ang puso at kaluluwa ng karunungan ng yoga, sapagkat ito ang nagbibigay ng malalim na pananaw at pagkaunawa sa iyong espiritual na paglalakbay. Nililinis nito ang lahat ng maling akala tungkol sa iyong pagkakakilanlan at inilalantad ang iyong tunay na sarili. Ang kirtan naman ay isang malalim na bukal ng tubig na nagbibigay kasiyahan sa lahat, na nagpaparana sa iyo ng panloob na kapayapaan at espiritual na kaligayahan. At habang mas marami kang iniinom mula sa bukal na ito, lalo mong mararamdaman ang pag-ibig at ginhawang espiritual sa iyong puso. Haribol.